So ayan mga katumo, meron ding kulay white. Kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang kulay glossy white, ano? Tapos meron pa rin combination ng metallic gray. Tapos black na plastic lang yung the rest ng color. Ayan, sa mga interesado, ano? So meron kayong option, may glossy black, meron din silang glossy white. Okay? Katulad nung una nating review, sabi ko nga, naka-tri LED na ito. Yung kanyang headlight and signal light ay full LED na with DRLs, ano? Ayan, meron siyang daytime running lights for additional visibility, lalo na pagka gabi. Ito actually, ang kanyang DRLs ay very visible din kahit sa umaga, no? Tapos yung kanyang front fender, ayan, meron pa ring decals dito ng TCS and ABS. Tapos glossy din, glossy white din yung kanyang kulay. Tapos siya nga pala mga katumo, dito pa rin may emblem ng Suzuki sa harap. Ayan, naka-projector headlight siya. Then telescopic pa rin naman ang kanyang suspension. Yung sukat ng kanyang alloy mags is 14. Sabi ko kanina, ang sukat ng gulong is 110/80. So makapal mga katumo, makapal yung kanyang gulong sa harap. Then yung preno, naka-disc brake of course. Ayan, ABS, may TCS. Tapos sa side mga katumo, wala nang ibang nakalagay. Pure glossy white lang. Tapos yung kanyang handlebar, ayan, merong emblem dito na puti. Tapos plastic cover. Sa kanan naman merong kill switch, rather idling stop system na button. Tapos ignition button. Sa kaliwa naman meron siyang ayan, hazard. Tapos yung menu button, navigation. Halimbawa gusto mong i-navigate yung kanyang meter display, so ito yon, yung pipindutin mo. Tapos nasa likod yung kanyang passing light. Ayos, merong passing light mga katumo, ano? Yung kanyang ang motor na ito, meron siyang passing light. Then turn signal, kaliwa kanan. Then busina. Ito ay smart key system din mga katumo. So keyless na ito. Ayan, merong button ng seat and fuel. So yun, ito yung pipindutin mo mga katumo para mabuksan mo yung kanyang gasolinahan at yung compartment ng kanyang upuan, under seat compartment. Again, yung capacity ng kanyang fuel tank ay 8 liters. So kung mapapansin natin mga katumo, yung kanyang footboard, pwede mo siyang iunat. Ayan, kaya very comfortable. Halimbawa, nag-long ride kayo ng mga kasama mo, so pwede mong iunat yung paa mo dito sa Suzuki Bergman 150. So yung upuan nito mga katumo is very spacious, 25 liters. Ang maganda pa niyan mga katumo, pwede mong isagad. Ayan, yung iba kasi ang ganyan lang, pero ito, ang Suzuki Bergman, pwede mo siyang isagad. Ayan, kaya hindi siya sagabal kapag bubuksan mo, ano. So kung mapapanood nyo yung last video natin about do sa color glossy black ng Bergman, kasya rito yung full face at saka half face, kasya rito mga katumo. Then meron siyang, isa pa sa maganda rito mga katumo, meron siyang charging port dito sa kanyang underseat compartment. Okay, type C yan mga katumo. Kaya kung halimbawa meron kang mga extra gadgets, lalo na kung ikaw ay nagbablog, ano, meron kang drone, so pwede kang mag-charge dito habang nagda-drive ka. Okay, meron siyang additional. Bukod dyan mga katumo, meron din dito sa may kaliwang bulsa, meron siyang type C mga katumo, ano? So bali dalawa yung kanyang charging port na type C. Napakaluwag nung kanyang bulsa. Ayan, actually ilang litro ba to? Siguro lagpas, parang 1 litro mahigit to mga katumo, kung mapapansin nyo, parang 1 litro mahigit. Okay, tapos pag sinara, ayun, ganoon lang. Tapos hila, pak, keyless. Then punta tayo sa likod mga katumo. Ayan, dito pala mga katumo, nakalimutan kong banggitin, ano, ito yung nakalagay na decals niya rito sa may naka 3D Bergman. Tapos may 1.5 rito na decals lang, ano, ito 3D. Ayan, so kung titignan natin mga katumo, very minimalist yung motor na ito. Wala ka gaanong makikitang mga decals maliban dito sa dalawa at yung sa harap, ano.
Tapos yung kanyang muffler, napaka-sporty mga katumo. Silver, tapos black, meron pa ditong headguard cover na plastic din. So very safe yung inyong back ride, hindi siya mapapaso diyan. Tapos naka liquid cooled. So meron siyang radiator. Swak na swak ito mga katumo sa long ride, ano? Meron siyang built-in na tire hugger. Ayan mga katumo. Plastic din. So maganda. Iwas talsik sa loob ng makina. Ayan. Ayan yung kanyang engine. So, meron siyang built-in na tire hanger. Tapos yung kanyang suspension sa likuran mga katumo, naka-twin sub-tank siya, no? So, kabilaan yan, meron siyang sub-tank for additional comfortability. Well, mga katumo, based on my experience, mas komportable pagka merong sub-tank. Okay? Compared dun sa mga ordinary lang na walang sub-tank. Meron siyang reflectorized rito mga katumo for additional safety features. Additional safety ng rider. Tapos, ang maganda rito mga katumo, meron siyang built-in na bracket, ano? Hindi lang siya basta grab bar, meron siyang built-in na top box bracket. So, hindi ka na bibili ng bracket mga katumo. Bibili ka na lang ng top box, okay? So, ready na siya. Again, dito sa kabila naman, meron ulit. May emblem ulit ng Bergman 3D, tapos decals na 1.5. Yung kanyang taillight is LED na rin mga katumo. Okay? Fully LED. Kaya naman paggabi or kahit umaga, visible yan mga katumo. Ayan. Katulad din, naka CVT mga katumo yung kanyang transmission. Continuous variable transmission. Yung sukat ng gulong sa likod, as far as I know, ito ay may sukat na 130/70. So, makapal mga katumo. Naka-14 ang mags. Ayan, naka-14. Tapos ang brand ng gulong, ano to? CST na gulong. Okay, made in China. Taktay tayo dyan, made in China. Ayan. Naka-disc brake din ito mga katumo, ha? Naka-disc brake din. Ayan, mga katumo. So yun mga katumo, sa mga interesado sa kulay na ito, glossy white ng Suzuki Bergman 150. Available ito mga katumo dito sa may Suzuki Roosevelt, Quezon City. Kaya naman kung interesado ka, ang SRP nito is 165,000 pesos. Kaya kung naghahanap ka ng motor na ito, available ito dito sa Suzuki Roosevelt, puntahan mo na. So mga katumo, dito na lang tayo. Thank you for watching. Kung may mga katanungan kayo, just leave a comment below.